Oh, baka madiin lang po sila. Ngayon, mamaya na yan, pumunta tayo doon kay Matibag versus dito po kay Mike Defensor naman, mga kababayan. Eh, nabalitaan nyo na po ba? Yung nangyari, na-raid po, yung di umano na KTV, na ang nagmamayari daw po, eh yung pamilya ni Mike Defensor. O eto, mga kababayan. Kasi ang sinasabi po ng pamilya ni Mike Defensor, pinupolitika lang daw po sila, mga kababayan. Oho, oho, narinig, tama yung narinig nyo po. No? Pinupolitika lang po sila, mga kababayan. Ngayon, sumagot si Melvin Matibag. Pero nung tinanong, sino pinagpasan, hindi nila masabi. Kasinungalingan po. Hawak ko po ang dokumento. Oh, dahil ang sinasabi din nung kampo nitong si Boss B, aka Ngot B, mga kababayan, ipinasa na daw po sa iba o iba na daw po ang nangangasiwa o namamahala. Pero ayan yung sinasabi ni Director Matibag, no? Sinasabi nila ipinasa o inilipat na daw po sa iba, mga kababayan, pero walang mga masabing walang mga masabi na pinaglipatan. So wala po itong pinag-iba, mga boss chief sir, doon sa mga nagsasabi na si Martin Romualdez ay magnanakaw, tapos kapag tinanong mo ng ebidensya, walang maipakita na ebidensya. Parehas lang po yan, mga kababayan. Diba? Ang sasabihin, ebidensya, ayun, hanapin nyo kay Ombudsman Boying Remulla kasi siya ang nagsabi na merong ebidensya. Tapos maririnig mo, makikita mo, mababalitaan mo ngayon ang ebidensya. Si Gutesa, yung 18 Marites, at tsaka yung video ni Saldico. Saklap. Okay. Anong sabi po ni Mike Defensor doon sa interview niya kagabi doon sa isang istasyon? Matagal nang hininto yan, 2019 na. Pero nung tinanong, sino pinagpasan, hindi nila masabi. Walang masabi. Kasi wala naman talaga. Kasinungalingan po. Hawak ko po ang dokumento. Ang lease contract was signed 2025. Ang nakapirma, 2025, ngayon lang yun. Ang nakapirma, sino? asawa po niya. Asawa ni Mike Defensor. Saklap nito, mga kababayan. Kasi ang kakaharapin po, mga boss chief sir, ay tama ba? Human trafficking. Qualified human trafficking. Ako'y naniniwala, kapag isa lang ang reklamo sa iyo, maaari at posible na ikaw ay makapagpiyansa. Pero kapag ang nagreklamo o ang counts ay lagpas 2, mga kababayan, walang piyansa, mga bossing. At ang sagot nung kampo ni ni Mike Defensor, pinupolitika lang daw po sila. At ang business permit po nila sa Pasig, si Rin pa rin for 2026. Sino po 2026. Oh. kayo na nagsisinungaling? Daw ay challenge Mike Defensor. Pati po yung asawa niya, huwag nating dalhin sa usapin ng politika at huwag po sabihin na Nagtataka ako sa lahat ng DDS, no? Iisa lang po ang sinasabi nila. Pinupolitika sila. Sara Duterte, kaya daw po may impeachment kasi pinupolitika daw po dahil numero 1 daw po siya doon sa 2028 election. Di ba? Oh, tuloy. dinala ko ang pamilya mo dahil sa politika. Ikaw ang naglagay sa pamilya mo dyan sa negosyong yan. Right. Just to give you a background. Dali padre de pamilya, tapos ilalagay yung pamilya mo doon sa ganung negosyo. Tapos ang balita, ang sinasabi doon sa negosyong yun, bahay bembangan, bahay batakan. Aba, anong klaseng ka? Ama ka? Anong klaseng asawa ka? Di ba? Kung ikaw gusto mo na matinong pamilya, ilalayo mo yung mag-anak mo diyan. Hindi mo ilalagay diyan sa sitwasyon niyan na ganyan. Oh, yun nga lang pong mga mga simpleng bar na lang po na may mga tumutugtog, di ba? Parang kung ikaw padre de pamilya tapos negosyo mo ganon. Hindi ko naman Hindi, wala namang masama po doon. Pero negosyo mo ganon tapos gabi yung asawa at anak mo nandoon. Parang
Parang hindi okay ah. Hindi ko sinasabing pangit or whatever, pero yung tipo bang hindi normal, no, na matatawag na yung pamilya mo nandoon sa gabihan. Hangga't maaari ang gusto natin 5:00 ng hapon o katanghalian o ng 6:00 ng gabi, lahat nasa ano na, lahat nasa bahay na. 'Di ba? Mas worse pa 'to, mga kababayan. Bakit? Biruin mo bahay bembangan. Bahay bemba, ang ganda. Magkano naman kaya ito? No, ang ganda. Hindi, may pinakita kasi How much? How much is that? Sandali lang ha. Kasi may nag-send na contractor sa akin, no? Pinaganda yung CR. How much is that? Parang gusto ko Oh. Tuloy. Nasaan na ba? Tuloy si Melvin Matibag. Kaya todo kayod si Direk Mike. Kasi may mga illegal na gawain. Isa pa po yan. Ngayon, syempre, iisipin po ng mga kapwa natin Pilipino na kaya po maboka, nag-iingay itong si Defensor para matago o para hindi makita itong mga sisingaw na baho di umano. Sabi ni Joel Q, yung asawa niya kasi mamasang. Biruin mo yun. Ang tanong, kung mga milyonaryo, yung mga parokyano nyo dyan, tapos nandoon sa ganong negosyo at nandoon, kung nandoon yung asawa niya. Paano kapag hindi ko trip yung hindi ko trip yung mga naka-display. Iba trip ko Ikaw ang trip ko. 1 milyon, 2 milyon. Paano kung gano'n? No, hindi ko sinasabi na gano'n talaga sila. Pero hangga't maaari, kung ikaw matinong tatay, asawa, anak, or whatever, ilalayo mo yung mga mahal mo sa buhay sa mga ganong sitwasyong mga negosyo. No? Sa mga ganong kalakaran. Di ba? Pero yung sinasabi ni Melvin Matibag, ikaw pa, siya pa, naglagay sa ganyong negosyo. Abay, alaw swentang yatat yan. Alaw swentang tatay ganyan, di ba? Okay, nung aming tinitrace back ang history, ang pangalan pala nito ay Beneto Luna, yung KTV, at yung Taas Luna Hotel na nagsimula noong 2017. Napansin ko, nung kami pumasok doon, nakalagay pa nga rin yung mga tropilo na Beneto Luna. At may aquarium. So, all the elements of Aquarium, ano? Oh. Yun po yung pinagdidisplayan ng mga above, mga kababayan. Let us not judge to the extent of weak assumption, sabi ni Dirit. human trafficking was there. Ngayon, ito po ba'y politika? Sila po ang May mga aquarium, pinupolitik. Hindi, sabi naman ni Defensor, madami daw pong problema ang bansa natin. Bakit naman daw po ang inuuna nyo, Director Matibag, yung mga KTV daw ho. yun yung sinasabi. Oo. Oh, di ba? Yun yung sinasabi. magsabi. Hanggat maaaring kung hindi naman involved, hindi naman po namin isinasabi. Baka binanggit po nga silang pangalan na wala doon sa dokumento, hindi namin isinama muna sa kaso. Bakit po? Dahil NBI, mag-iimbestiga muna kami. Hindi muna namin nag-surveillance po sila. Nag-surveillance po yung kampo ni Director Matibag. Sabi ni Shiro Kansaki, may aquarium. Anong meron doon? Baka mga isda po, mga goldfish. Tapos ang maririnig mo na palusot ni Mike Defensor, pinupolitika lang po kami. Sabi ni Alin Crisanta Balut, para sa kanila, pinupolitika sila. Sus, di bumanat sila ng pamumulitika. tama yung Cliff Point Development Corporation dahil malinaw doon sa this contract ng Sirin at ng Chicago, sila yung magkakausap. Sabi ni Deadly Jobs, baka naman na-table din yung asawa ni Mike, kaya lang may maskara. No, yun yung mga papasok sa isip natin. Kaya ang gusto natin, ilalayo natin yung mga mahal natin sa buhay sa mga ganong kalakaran po. 'Di ba?